Kung pag-aralin yung history, Hindi ako babalik dahil lang, para sa diploma. gusto mo talagang magnegosyo at hindi naman number 1 yung diploma sa'yo. Gamitin mo na lang yung pampaaral ng parents mo, pampuhunan. Mga galawang nakakalungkot lang isipin na in the past 5 months, puro ganito yung mga napapanood natin sa social media, sa TikTok, sa Facebook. These people are trying to invalidate yung value ng education. At hindi lang yun, it sounds like they are disregarding yung biggest contributor kung bakit tayo may mga successful doctors, engineers, scientists, etc. etc. At yun ay yung mga dakilan nating mga guro. At baka hindi ito alam ng trio tagapayo, no? Baka kasi hindi sila masyadong nanonood ng news and puro diskarte sila sa buhay. Na may iilan tayong mga dakilang guro na umaakyat ng bundok, naglalakad ng matagal, sinasakripisyo ang sarili para makapagturo sa mga less fortunate people because they know the value and importance of education. Dito tayo sa period na kung saan may ilang mga tao na tulad ng trio tagapayo, ini-encourage yung mga kabataan na kung hindi mo priority mag-aral, huwag ka mag-aral. Kung hindi mo gusto mag-aral, magnegosyo ka na lang. Yung pang-tuition mo, i-invest mo na lang. In short, Bigay mo sa akin, payamanin mo ako. mga galawang. Tapos ang highlight pa nowadays yung diploma o diskarte na di ko alam kung bakit pinagkukumpara, parehas naman sila importante. Kung para sa akin lang, masarap tumiskarte habang may backup kang diploma. Pero syempre hindi naman ako milyonaryo, so baka hindi naman matter yung opinion ko. And tingin ko din yung pag-aaral, applicable siya sa lahat. Kung ano man yung age mo, kung ano man ang gender mo. Kasi marami tayong kababayan na pinilit at kinustong makapagtapos ng pag-aaral kasi they know yung value ng education. At siguro para maging inspirasyon na rin sa younger generation na kung kinaya nila despite of their age and their social status, kaya rin ng mga kabataan. Pero yung pagninegosyo, kung applicable ba sa lahat, ewan ko. Kasi kung lahat tayo magnenegosyo, wala na mga doktor na maggagamot sa atin. Wala na mga architect at engineers na magtatayo ng mga matitibay na buildings. At higit sa lahat, hindi na nag-exist yung tinatawag nating mga guro. At kapag nawala na yung profession na yun at nawala na yung mga tao na yun, ano na lang matitira? Mga coaches. Pero good thing, kahit papaano meron ng mga influencers na may matataas na following or followers count at tawag doon. At tinutuwid yung mga ganitong katwiran kasi sobrang laki ng impact nito sa isipan ng mga kabataan. And sana magtuloy-tuloy pa at sana dumami pa, no? Kasi yung diploma at diskarte, they are both part of the same coin na dapat pares nating namin.